Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 9, 2026, Martes ng ikasampung linggo sa karaniwang panahon. Ang ating munang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 17, verses 7 to 16. Noong mga araw na iyon, natuyo ang batis. Kaya sinabi ng Panginoon kay Elias, "Umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon." Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Umayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapan." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at nagpapatuloy po tayo sa ikalawang araw natin sa mga aklat ng mga hari at ito ang karanasan ni Elias na kung saan gaya ng nabanggit ko kahapon, talagang panghawakan natin itong pananalitang ito na God will provide. God will always provide. Huwag lang tayong matakot na harapin ang mga bagay. Minsan kasi sa karanasan natin, kapag natatakot tayo, either nag-hysterical na tayo o kaya gumagawa na tayo ng iba't ibang paraan na hindi rin kalugod-lugod sa Diyos. Lalo na pagpaubos na yung bigas, pagpaubos na yung laman ng pitaka, talagang nag-iinit ang ulo ng karamihan sa atin. Dahil nangangamba tayo na paano na nga ba tayo. At dito sa ikalawang araw na ito, sa tulong din itong babaeng taga Sarepta, na kung saan ay hindi naging madamot o hindi ipinagdamot ang kakarampot na lamang na kakainin nilang mag-ina. Pero dahil nga sa kanyang pananampalataya, paniniwala, nang sabihin ni Elias na hindi na ito mauubusan at siya'y naniwala, kung kaya napakain niya si Elias, maging silang dalawa at sabi nga po hindi na naubos ang kanilang lagayan ng harina at ng langis. At isang magandang paalala ito sa atin na bagamat sa tindi ng mga nangyayaring korupsyon o nakawan sa ating gobyerno, kaya marami po ang nagugutom, marami ang naghihirap. Pero yun nga po yung tinuturo sa atin, di ba? Matuto rin tayo sa ating karanasan, magtiwala tayo sa Diyos, kumapit tayo sa Diyos, at huwag sa mga pangako ng mga tao lamang. Huwag tayong manalig sa kanila dahil nakailang pangako na rin naman sila na pag sila ibinoto, silang bahala, ganyan. Pero lumipas na ang ilang taon, dekada na nga, pero ganun pa rin. Para lang ipaalala sa atin talaga na
sa Diyos lang tayo dapat manalig. At hindi dapat mawala ang ating pananampalataya sa Diyos, lalo tigit sa mga panahon na tayo po ay nagugutom. Kasi talagang pag gutom ang tao, handa niyang kalimutan at nakakalimutan niya ang pananampalataya sa Diyos. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa at kung sino-sino na lang ang kinakapitan. Muli, no? Tandaan natin, God will provide. Amen.